Tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessing. Oh, Father Mar. Pinag-uusapan natin ang batas. At ngayon, Pero di ba, Bishop, mayroon ding nare-relax din yung batas minsan? ano ibig sabihin na relax? Para bang may batas pero kung minsan pwede mo i-relax para ma-address pa yung mas sigit pa na pangangailangan. Kasi pag pinag-usapan natin kasi yung batas ng Diyos, iba yung gustong sabihin ng Panginoon. Kaya siguro sabi niya, bibigyan niya ng kaganapan. Kasi yung mga Hudyo, mahalaga sa kanila yung batas. Ang dami nga nilang batas. Kailangan memoryahin pa nila . Pero ang magandang tignan ay kung paano nga ba talaga natutupad nila yung batas, hindi lamang sa isip, kundi sa gawa. Di ba? Kaya, di ba may kasabihan hindi lang letter of the law, The Spirit, kundi spirit of the law. Hindi lang yung titik, kundi yung diwa ng batas. No? Bishop, may gusto naman akong itanong. Kasi bilang kabataan, paano namin mai apply sa amin yung batas ng Diyos? Well, kung titignan natin, tayo tinuruan, no? Sa kabataan pa lang natin, yung 10 utos ng Diyos, di ba? No? One time nga, nagbigay ako ng katesismo dito sa isang public school dito. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, no? Tinanong ko yung 10 utos. Aba, nagulat ako. Hindi kabisado. Tapos nag-exam ako oral pabalik-baliktad pa. Tingin ko importante, yung tanong mo bago i-apply, kailangan alam mo muna. Di ba? Halimbawa, yung unang utos ng Diyos, di ba? Ano ba yung unang-unang utos ng Diyos? Siguro madaling matandaan yun. Hindi. Yung 10 utos, nilagom ng Panginoon sa 2. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa. Pero pag sinabi yung 10 utos, ano yung pinakaunang utos ng Diyos? Tingnan mo, hindi mo alam. Naku, nabubuka tuloy, di ba? Ano ba sabi? Huwag kang sasamba sa ibang ng ibang Diyos, di ba? Sabi, huwag kang mayroong mga Diyos-Diyosan. Kasi doon mo patutunayan yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi noon, maraming klaseng mga pagsamba sa iba-ibang Diyos. Ngayon, ang Diyos iba sabi nga, yung pera, kapangyarihan. Minsan nagbibiro pa, maraming Diyos, calamansi juice, pineapple juice, no? Di ba? Maraming klaseng juice. Pero ang sinasabi nga natin, kung ikaw ay, sabi nga, sumasamba sa isang Diyos, pinapatunayan mo, mahal mo ang Diyos. Diba? Kasi tingin ko importante muna, alamin mo muna kung ano yung mga utos ng Diyos. Tama ba, Father Mar? Opo. Diba? Kung titignan natin, napakahalaga no? Sa mga utos ng Diyos, no? Sa tingin ninyo, ano ang isa sa pinakamahirap tupdin? Siguro, Father, yung para sa akin, is yung parang, yung huwag kang magnakaw. Huwag kang magnakaw. Naku, nakalagay yan sa ibang mga parokya ngayon. Kaya kasi ang problema talaga bata pa ka, kumukupit na. O tapos pag matanda ka na, o iba nasa poder na, nagnanakaw ka. Kaya maraming corrupt. Kasi Father, parang yung pagnanakaw, isang malaking temptasyon sa atin. Oo. Lalo na pag pinag-uusapan yung pera. Hindi lang sa politika, at hindi lang sa bahay. Minsan, nasa komunidad na talaga. Tsaka hindi ba pag yung ibang mga kabataan nalululun sa ibang bisyo, nagiging daan din para magnakaw, para makuha yung bisyo. No, ikaw, anong tingin mo? Opo, ganun nga po. Kasi po, hindi po sila informed sa batas ng Diyos. Kaya nakakagawa rin po sila ng masama. Ayan. Kasi kaya kailangan isasaulo din, di ba? Kaya napakahalaga kung alam mo yung batas ng Diyos, alam mo kung anong dapat at hindi dapat gawin. Pero ang Panginoon nga, sa ating Ebanghelyo, sinasabi nga niya, dapat pinapalalim natin yung pag-unawa sa batas ng Diyos. No? Kasi minsan, sinasabi, huwag kang papatay. No? Parang liwanag, pag hindi ka pumatay, hindi ka nagkasala. Pero di ba minsan, may sabi nga ng Panginoon, merong iba, pinapatay niya sa isip lang, kahit sa imahinasyon,
pag medyo galit na galit siya sa isang tao, no? Sabi niya, pag yan, meron ka ng puot, para ka nang pumapatay. No? Kaya kita mo, Father Mar, no? Napakatindi rin ng hamon ng Panginoon sa atin pagdating sa batas. No? Sana madagdagan pa yung oras natin Oo. dito, di ba? Mukhang umiinit yung tungkol dito sa batas eh, no? Pagbatas ang pinag-uusapan. Oo. Sige, tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunang #blessings.